8 taon matapos ang naging brutal na pagpaslang kay Kian de los Santos, hangad pa rin ang pamilya ng pinaslang na binatilyo at ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ng Duterte drug war ang hustisya. Alamin natin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon, live mula sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan, kung saan nakalibing si Kian at iba pang EJK victims. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Katatapos lamang ng isinagawang programa dito nga sa sementeryo, no? Sa likod ko nga yung dambana ng paghilom kung saan isinagawa yung isang press conference at memorial program sa ikawalong anibersaryo ng pagkamatay ni Kian de los Santos. Kabilang sa mga pumunta rito ay ang tsuhi ni Kian na si Randy de los Santos na patuloy pa ring humahangad ng hustisya sa sinapit ni Kian. Hindi nga ho kami ina-update ng gobyerno kung ano na ba status ng kaso. Sana ho ay ilang taon ko na to, sa bawat interview ko sinasabi ko na i-update sana kami. So bukas po yung aking linya, pakisuyong tawagan ako, nangangailangan din ng sagot ng pamilya kung ano na ba talaga ang status ng kaso ni Kian. Noong Sabado naman, binisita ng Akbayan Party List ang pinangyarihan ng krimen kung saan binaril si De Los Santos na pinaghinalaang may dalang shabu. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, layon niyang muling ihain sa Kamara ang Kian Bill na layong ipagbawal ang lahat ng uri ng police violence. Ang Kabataan Party List naman patuloy na ipinanawagan na dapat umanong managot ang mga may sala sa war on drugs gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at now Senator Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng drug war. Ang kasong ito ni Kian ang naging mitya para sa malawakang pagkondena sa nasabing drug war. Samantalaan nagkakasa na rin ng iba't ibang aktibidad ang Justice for All Network, hindi lamang para sa mga EJK kundi sa nalalapit na commemoration ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Inaasahan na magkakaroon ng misa sa August 21 sa Manila Memorial Park. Sa September 21 naman anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ay magkakaroon din ng mga pagkilos. Gayon din sa September 23 kung saan inaasahang magdadaos din ng misa dito sa La Loma Cemetery yung mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ann. Alright, maraming salamat, Paulo Barcelon.